Ayan. So, eto na naman po tayo. Santosi, how are you? This is your Good Vibes Buddy, and I am back for another topic for today on about how to be a better version of you. Welcome po sa mga viewers natin. Kamusta po ang araw nyo? Salamat, Santosi. How is your day? Ayan, I hope na-enjoy nyo yung buong araw and napakaganda nung share ko sa inyo today. And I hope may maitulong ito sa inyo. Actually, talaga napakaganda niya. Napakasimple, pero most often times kasi yung mga simpleng bagay ang na-ignore natin. Pero minsan ito mga bagay na ito pa yung nakakatulong sa atin ng malaki. Oh my gosh, you're pregnant. Ayan. So, today I'm gonna be talking about another topic, video number 5 na to, and it's all about patience. If you want to be a better version of you, lalo na this year, you've got to be patient. Sa Tagalog, pasensya. Dapat pasensyoso ka or matuto kang magtiis. Sino sa inyo ang mahilig sa pansit canton? Ikaw ba, Santosi, mahilig ka sa pansit canton? Mga sweet and spicy, calamansi, ganyan. Sa kape. Sino mahilig sa kape? So, meron na tayong tinatawag na Polaroid camera. So, ano ba itong mga binibigay ko example? Ito yung mga bagay na meron na tayong instant. Ayan. May instant pancit canton, may instant noodle, may instant coffee, may instant camera, yung Polaroid, yung pagka-picture mo, lalabas na yung camera. So, there are so many technologies nowadays at mga progress na meron tayo kung saan napapabilis na yung gusto ng tao. So, ang tao, nasanay na siya pagka meron siyang gusto niya makuha agad. So, ang gusto ng tao ngayon, instant, mabilis, ayaw niya na matagal. So, ang problem, here's the problem. Ang problem is, maraming tao gusto na puro instant. At ayaw na nilang mag-antay, at ayaw na nilang magtiyaga, at wala na silang pasensya, kaya naman ang dali nilang mayamot. Okay? Palagi silang may nakakaaway, palagi silang sumusuko, and worse, hindi na nila ma-experience yung better version ng sarili nila. So, pero kung gusto mo talaga ma-enjoy yung life mo, and for you to have a better version of yourself, then, you need to be patient. Hello po, welcome po, Ivy. Ayan. So, here are 3 ways on how to be patient. Paano ba tayo magiging pasensyoso? Paano ba natin matututunan? So, ito yung 3 ways na isi-share ko sa iyo ngayon. Number 1, you must find ways to enjoy while waiting. Dapat makahanap ka ng mga ways mo para ma-enjoy mo yung waiting journey mo o yung waiting season mo. So, example, hindi ko alam kung na-experience mo na magpunta sa isang job interview. Di ba? Siyempre, mag-aantay ka ron. So, ako, na-experience ko yun. Pag nag-aantay ka, di ba, meron ka mga ginagawa para malibang ka, para hindi ka mabore? So, halimbawa, alam mo na makikipagkita ka sa friend mo na 4 na oras kung maligo. Meron bang friend na ganon? Na talagang buong bahay, hinayos muna bago kayo magkita. So, kilala mo na yung kaibigan mo na yun. So, ikaw, prepared ka na matatagalan talaga siya. So, alam ko meron kayong ganyan friend. So, nakahanda ka na. Alam mo na meron ka tayong tinatawag na pamatay oras eh. So, ang ginagawa mo is ini-enjoy mo, ina-anticipate mo na may ganong klase ng waiting hours. So, gumagawa ka na ng paraan in advance para may gawin ka doon sa mga panahon na yon. So, kailangan matuto tayong maghanap ng ways kung paano natin may enjoy yung pag-aantay natin, yung waiting season natin. Okay?
So, ang problem kasi ng karamihan ng tao, hindi sila talaga humahanap ng paraan para ma-enjoy nila yung waiting season nila. And ang tendency, sumusuko sila agad, naiirita sila. So, actually, ang sabi nga ng isang saying, di ba? Ang sabi, enjoying life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Di ba ang ganda nun? So, huwag ka magantay na matapos agad yung, or sobrang tagal na nung pag-aantay mo na matapos yung problem mo, or yung trials mo, or yung challenges na meron ka ngayon, or difficulties. Pero ang mahalaga, kailangan ma-enjoy mo yung journey. Ma-enjoy mo yung waiting season mo. So, ano ba yung mga inaantay natin? Halimbawa, inaantay mo na dumating yung perfect someone mo. Next, di ba? Sino ba sa inyo yung hindi nag-aantay na, di ba? Wala naman, siguro tayo nag-aantay tayo ng perfect someone natin. So, habang nag-aantay ka, enjoy mo muna yung single life mo. Diba? Enjoy mo muna. Enjoy your life with your family, with your friends, lalo na kung galing ka sa isang masakit na breakup. Diba? So, kung galing ka sa ganun, dapat, kung alam mo na magiging masaya ka kahit mag-isa ka lang, yun yung time na ready ka na. Pag alam mo na kaya mo na maging masaya na mag-isa ka, yun yung time na ready ka na. Alright? So, meron din yung inaantay mo, siguro ikaw inaantay mo yung breakthrough mo sa business mo, or probably nag-aantay ka pa kung ano yung gusto mong simulang business mo. Habang nag-aantay ka, bakit hindi mo muna pag-aralan ng mabuti yung business mo or yung line of business mo na gusto mong pasukin? Diba? Habang nag-aantay ka, magbasa ka muna ng mga books. Diba? Attend more seminars. Mag-enroll ka sa mga business courses. So, kailangan ma-enjoy mo yung waiting season mo. Okay? Or, kung nag-aantay ka naman, halimbawa, ito, practical lang, everyday life, nag-aantay ka sa mahabang pila. So, instead na mairita ka, mayamot ka, dun sa taong napakadaming binili, bakit hindi ka na lang maipagkwentuhan dun sa katabi mo? Kailangan ma-enjoy mo. Di ba? So, decision mo talaga, it is your decision kung hahayaan mong masira yung araw mo o pipiliin mong magpasensya at enjoy mo na lang yung moment. So, it's gonna be your decision kung papayag ka na mawala yung peace mo or yung joy mo. Pero dapat, siyempre, mas maganda piliin mo na enjoy mo yung moment na meron ka. Okay? So, ako kasi pag alam ko na mahaba yung time ng oras ng pag-aantay ko, nagdadala ako ng palagi ng mga books kasi mahilig ako magbasa. So, ibig sabihin, yung time na posibleng mabore ako, na-enjoy ko pa. Alright? So, na-enjoy ko siya. So, yun yung una. Pangalawa, paano ba maging patient or humaba yung pasensya ko? Paano ako matuto magtiis? Pangalawa, is you must evaluate your progress while waiting. Okay? Kailangan ma-remind mo yung sarili mo kung gaano ka nakalayo mula sa dati. Okay? Dapat ma-remind mo yung sarili mo, makita mo na merong growth na nangyayari. Okay? Tanong ko, nasubukan mo na ba mag-aral mag-gitara? Alam ko marami sa inyo nag-try niyan eh. Yun, di ba? Hirap na hirap ka na chords, G na alam mo, di ba? Pero pag natuto ka ng isang chords, akala mo naman natutunan mo na yung isang kanta pero wala ka naman natutugtog, di ba? So, rewarding siya kasi may progress. May sense of joy kapag merong reward or progress kang nai-experience at nakikita. So, kailangan lang ma-remind mo yung sarili mo na meron na akong progress. I-evaluate mo, nasaan ka na ba? Gano'n ka na ba kalayo? Kumpara dati. May natutunan ka ba sa journey mo? May nangyayari ba? Ang mahalaga kasi, may nangyari kahit konti, at least, meron pa rin. Diba? So, ang problem kasi, karamihan, hindi na nila napapansin yung maliliit na progress na meron sila, kaya sumusuko na sila. So, ang nangyari,
hindi na nila na-enjoy yung life nila, hindi na nila nakukuha yung goals nila kasi nga nag-give up na sila. Ang sabi nga, di ba, ng isang, ito ang ganda nito ng quote ito, some give up because of slow progress, never grasping the fact that slow progress is progress. So, hindi porket ibig sabihin na konti lang yung progress mo, walang progress. So, kadalasan na i-ignore natin, na-overlook natin yung mga slow progress, yung mga slow growth na meron tayo, pag na-remind mo yung sarili mo na meron ka ng progress, it's rewarding yung feeling ng sense of joy. So, ibig sabihin, may enjoy mo pa rin. Di ba? Kumbaga, parang kang umaakit sa building na may 25 floors, tapos nasa 5th floor ka pa lang, samantalang yung iba nasa 10th floor na. So, okay lang yun. Ang mahalaga, may progress ka. So, kesa naman doon sa taong hindi talaga nag-try humakbang, 'di ba? So ikaw, kung darating ka doon sa 25th floor kasi may ginawa kang paghakbang. So ang mahalaga kasi humahakbang tayo. Alright? So may progress, okay? Ayan. So kadalasan yun nga, kailangan talaga merong kang pagre-remind sa sarili mo nung progress na meron ka. Alright? Para hindi ka nag-give up, makikita mo, it's rewarding kasi. So, pangatlo, you must focus on the end result while you are waiting. So, dapat pala, para matuto ka magtiis at magpasensya, nakapokus ka dapat dun sa end result mo, yung goal mo, yung pangarap mo, yung gusto mo mangyari, dapat nakapokus ka dun sa prize. Okay? Kasi kung gusto mong matuto magtiis at magpasensya, dapat talaga sanayin mo na mag-focus dun sa mga goals mo at sa mga prize na nasa hinaharap. Yun yung pinaka-motivation mo. O, kadalasan kasi, ang tao, pag nakita niya na nahihirapan siya ngayon, nag-give up na siya. So, natuon na yung pansin niya dun sa hirap nung na-experience niya sa kasalukuyan, na nakalimutan na niya kung gaano ka-rewarding at gaano kaganda yung mga bagay na nag-aantay sa kanya sa hinaharap. Kung magtitiis lang siya, kung magpapatuloy lang siya. So, for example, kung student ka, nahirapan ka na sa subject, ibig sabihin, hindi ka napapasok. So, hindi ganun. Dapat nakapokus ka dun sa goal mo at yung purpose mo kung bakit ka nag-aaral. So, kahit gaano kahirap pa yung subject mo, di ba, gagawa ka ng paraan para matuto. Kasi nga nakapokus ka dun sa goal mo eh. Ayan. So, halimbawa, empleyado ka sa workplace mo. Nahihirapan ka sa workload mo. Tapos, gusto mo mag-resign ka na agad kasi nahihirapan ka. So, dapat nakapokus ka dun sa ano ba yung goal mo? Ba't ka ba i-remind mo ulit yung sarili mo. Bakit ka nagpakahirap mag-apply ng trabaho? Bakit ka nagpakahirap mag-ayos ng papers mo at documents mo? Bakit ka nag-effort magpa-medical? Bakit ba? Di ba gusto mo kumita, gusto mo magkaroon ng sahod, gusto mo magkatrabaho. So, dapat doon ka nakafocus. Kasi hindi tayo dapat nagpo-focus dun sa hirap na dinadanas natin ngayon. So, ito yung magbibigay sa'yo ng motivation mo para magpatuloy ka. Right? So, ang sabi nga ni Steve Blank, keep your eyes on the prize and not on the obstacles. So, hindi ka dapat nakatutok sa problema or challenges na nakaharap sa'yo. Dapat, you look beyond. Ang sabi nga doon sa napanood kong movie ni Robin Williams, sa Patch Adams, tinanong siya nung isang pasyente, ilan daw ba ang nakikita mo sa daliring to? Sabi ni Robin Williams, 4. Hindi, sabi niya, look beyond the fingers. Pag tinignan mo, pag tumingin ka, nilagpasan mo yung daliri, makikita mo para dumodoble. So, nagiging 8. So, ang gusto nilang i-point out is, do not focus on the problem, look beyond the problem. Okay? So, dapat nakafocus ka dun sa solution, yung pinaka-prize. Dapat doon ka nakafocus. So, wala naman yung pinag-iba sa mga nagpa-brace ng ipin eh. Diba? Sino sa inyo nagpa-brace ng ipin?
O di ba, nagpa-brace ka ng ipin kasi ang goal mo, gusto mo gumanda yung ipin mo, gusto mo gumanda ka. So, kahit na masakit, tinitiis mo. Di ba, hindi ka naman sumusuko, di ba? Ayoko na. Diba? Hindi tinitiis mo, tiis ganda nga tawag dun, di ba? Kasi nga, alam mo, pag natapos yun, maganda. So, ganun din dapat, in the same way in our life, dapat tinitiis natin kasi alam natin na may magandang resulta. Right? So ito yung tatlong bagay na dapat natin matutunan para tayo matuto magtiis at magpasensya. So, you must find ways to enjoy while waiting. Pangalawa, you must evaluate your progress while waiting. Pangatlo, you must focus on the end result while you are waiting. So, kung nahihirapan ka man ngayon o naiinip ka na, let me just encourage you na magtiis ka lang. Keep on holding on. Huwag kang susuko. Kapit ka lang. Tiwala lang. Konting tiis pa. Sa totoo lang, kaya mo naman talaga. Kasi hindi naman ibibigay ni Lord sa iyo yan, challenges na yan o trials na yan kung hindi mo kaya. So, tuloy-tuloy ka lang at makikita mo, isang araw, darating yung isang araw, magpapasalamat ka dahil hindi ka sumuko ngayon. So, ito ang gusto kong i-take home mo. Huwag mong kalimutan to. Ang taong marunong magtiis at magpasensya ay may nakalaang tagumpay na nag-aantay sa kanya. Okay? If you like this video or in some way na-inspire ka, na-encourage ka, you can like the video and you can share it para ma-share natin ang good vibes. And again, this has been a great day and I hope I have shared an idea that could probably change your life and help you to be a better version of you. And this is Albert, your good vibes buddy. Kita-kita tayo ulit bukas. You have a great day. God bless you.